Sundan si Jesus. Be blessed tuwing Webes, ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Nagmamaneho ka ba? Sanay tayong sumunod sa direksyon. Kapag nagbebiyahe tayo, umaasa tayo sa mapa o GPS. Kahit minsan hindi natin gusto ang daraanan dahil masikip, mahaba o mukhang delikado, pero patuloy pa rin tayong sumusunod dahil naniniwala tayong dadalhin tayo nito sa tamang destinasyon. Kapag tumigil tayo sa pagsunod at pinili ang sariling daan, kadalasan tayo'y naliligaw. Ganito rin ang paanyaya ni Jesus noong malinaw niyang sinabing, "Kung ibig ng sino man ang sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." Ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. May kaakibat itong sakripisyo, paglimot sa sarili, at minsan ay pagdurusa. Ngunit malinaw ang pangako, ang sumusunod kay Jesus ay makakatagpo ng tunay na buhay. Sa pasimula ng panahon ng Kwaresma, tinatanong tayo, ano ang kailangan nating bitawan upang tunay na makasunod? Maaring ito ay bisyo, galit, sobrang pagkapit sa material na bagay, o ang pag-uuna sa sarili kaysa sa Diyos at kapwa. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Ito rin ay panahon upang ayusin ang direksyon ng ating buhay at muling piliing sundan si Kristo, kahit mahirap, kahit masakit. Ang tunay na buhay ay hindi natatagpuan sa paghawak, kundi sa pagbibigay. Hindi sa pag-iwas sa krus, kundi sa pagyakap dito kasama si Kristo. Sa Kwaresma at sa buong buhay natin, ang tunay na pagsunod kay Jesus ay hindi pagkawala dahil ito ang tanging daan tungo sa buhay na ganap at walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maituon nawa naming palagi ang aming mga puso sa pagsunod sa bawat mong hakbang. Amen.